May arangkada to. Teka lang ah, may ano ba sa likod? May sasakyan. Subukan natin mag full stop. Okay, subukan natin yung ABS. Boom! Grabe! Madam, ilan pa, madam? Dami niya na. Kailangan ko ng 70 pieces. Bound to ano to? Bound to Nueva Ecija. Ayan, daming racket. Okay, maliban sa Bangus Gourmet, meron pa kami dito mga bleaching soap tsaka whitening and bleaching soap. Ayan, Diana. Ba't ako napopromote? So, babae ito eh. Pwede ba sa lalaki to? Oo naman. O ayan. Pwede yan. O sige, sige. Ito nga, piniprepare namin dito. Actually, marami pa. May mga nasa kahon pa eh. Ito ay dadalhin sa Nueva Ecija. Magkakaroon na sa Nueva ng isang, ano tawag sa kanya? District Distributor. Yeah. Kasi si Madam Prisha ay siya ang may hawak ng buong Region 3 ng Diana brand. So, syempre sa mga pampakinis, tulad ng kutis kung talagang wala wala kristal sa kabutihan. Hindi, gagamit ako nito. Gagamit ka. Actually, ito yung ginagamit ko. Maganda siyang effect talaga. As in, hindi magdadry yung skin mo. Pero, syempre, sabi ko nga, naghahanap kami ng mga resellers at gusto maging distributor nito dito sa atin, sa Norte. Kumbaga, kung wala pa rito sa inyo, promise maganda to. Hindi ako nang bobola, kahit lalaki ako at pambabae to, ginagamit ko to. After mong gamitin, hindi dry yung skin mo. So ayun mga first timers, good morning, magandang umaga sa inyo lahat. Today ay andito lang ako sa shop, pinantay ko yung kaibigan ko. Good news, nakapili na tayo ng motor na bibili natin. At napili ko yung Honda ADV 150. Yung motor, hindi pa natin makukuha sa mga susunod na araw na to kasi kukunin natin siya sa Quezon Province kung saan natin pinili si Madonna. Ay dun din namin kukunin yung ADV. So soon, siguro within this week ay kapag hindi na kami busy dito, pwede naman na tayo pumunta sana, kaso ang dami pang mga nakapilang dapat gawin dito. So iayusin namin yung schedule and then pupunta tayo. Siyempre, sasamahan nyo kami. Susunduin natin si Spike doon sa Quezon. At least kahit paano ay makapagbakasyon tayo, makakapagdagat tayo, so makakapag-vlog tayo ng mga dagat-dagat nito. Yun yung na-excite ako, nakakamiss gawin. Pero soon nga, dahil magkakaroon na tayo ng adventure bike, yun nga yung ADV ay siguro papadalas na yung mga biyahe natin. Mag-touring vlogs na naman ulit tayo. Tapos along the way, kapag may nakita tayo, magdadala ako lagi ng DC Monorack. Malaki ang U-box nun. Tapos meron pa akong box. Kahit saan ako magpunta, meron akong DC Monorack para kahit nabubabiyahe ako at ginagawa ko yung pagtuturing at pag-explore at kung ano-ano man. Pag meron tayong nakitang pwedeng tulungan sa daan, hihituan natin yan. Diba? Babalik lang ako sa dati kong content, pero kasama yung pagbibigay ng DC Monorack. Okay? So ayun lang, antayin ko lang yung isa kong kaibigan. Naka-ADV siya. Sabi niya, dadating na siya dito ng after lunch. Gusto niya ipa-test drive sa akin. So parang baliktad, no? Dapat noon ako nag-test drive muna ng mga ADV. Mas nauna yung pagbili kaysa sa pag-review. So yung ADV natin, inaantay na tayo dun sa Quezon. Tayo na lang ang pupunta doon para kunin yan. So antayin lang natin kaibigan ko. Mag-test drive tayo ng ADV 150. Okay. Recording na ba ako? Okay, kasama ko dito si JL Gun. Kasamahan ko. Bro, magay ka muna. Kasamahan ko yan sa District 1 Fixed Gear. Mga panahon na malalakas pa yung mga tuhod namin. Oo, skid. Hari ng ano to eh. Ano nga bro? Track stand. Ayan, nananalo lagi. Ngayon, ayan, dala niya dito. Naka-ADV kasi siya. Ang weird lang, no? May ADV na tayo nasa Quezon eh. Tapos ganyan ako magte-test drive. Pero experience lang, ha?
Iwan ko muna kita bro, saglit lang, kahit mga less than 10 minutes. Iikot ko lang. Okay, ulan ba? Ayan, lahat naman yata ng ADV. Ano ba yun? Parang ulan pa. Sige, saglit lang. Pag nalapit ko to, ay yan na, kinakain na tayo. Saglit lang ha, hindi ko alam to eh. Kaya nga natin iti-testing eh. Kinakain ka na ng motor. Yon. Yan yung ADV niya. Isang taon na rin daw sa kanya to. Marami na siyang binago dito. Yung mga handlebars itim na, pero silver kasi yan kapag binili natin ng bago. Yung stock niya silver. Mahilig talaga kasi sa motor to. Mahilig talaga mag-customize ng motor niya. Okay, subukan natin. Ang klase, mababa siya no, malapad. Masarap. Yun lang. Okay. I-on natin ang washing machine. Yun. Naka-on na siya. Parang wala ako nararamdamang andar ng makina. Sobrang tahimik. Unlike dun sa Aerox natin na pag in-on mo yung vibrate pa lang nung gaspang nung meron na Pero syempre, normal yun kasi yung Aerox natin taas ang rev nun dumadamba yun Okay, testing natin. Okay, ganito talaga para yung feeling ng ang sarap. Sarap tignan siguro nito. Mamaya malalaman ko itsura nito sa video kapag ito. Pero sa tingin niya bagay ba? Okay, umuulan Oh shoot, sarap. Grabe. Ang sarap. Ayun na, umulan na. Grabe, parang ako na parang ako nag-jet ski na sobrang sarap nung shocks nito. Bira naman, umulan naman. Pero sige, laban na. Solid. Ang laki ng diferensya ng handling niya sa NMAX kasi nangihiram din kasi ako ng NMAX Ibang iba siya Ito, relax ka, pero yung manibela is nakababa. Ang sa NMAX naman is pareho lang din yung upo, pero yung manibela is medyo nakataas. Mas relax yung NMAX. Pero syempre dapat open tayo para mag-try ng iba. Pero sa look dito sarap Parang hindi scooter yung dinadrive ko. Feeling ko parang big bike yung dito ko, di ba? Ang taba Okay. Yan, dyan pala ang solve na ako. Meron na tayong ADV, pero makikita drive muna tayo ngayon. Meron siyang top box sa likod na hindi kasing laki nung sa akin, manipis lang. Pero medyo ramdam ko yung yung galaw nung manibela. So, syempre, normal naman talaga yan kasi dinesign naman itong motor na to nang walang ganyan. So, expect mo na yan na meron talagang pagbabago sa handling How much more yung sa akin, di ba? 45 liters yung alloy ko, pero rock and roll tayo dun, walang problema. Subukan ko lang i-overtake to Tignan natin yung niya, yung prangkada. Oh, sarap. Grabe. Ibang klase. Maganda yung hatak nito. Ang alam ko kasi dati nakapag-drive ako ng ADV. Medyo pag all stock talaga yung ADV, medyo matamlay talaga siya sa arangkada. Syempre to the fact na adventure bike siya, ikumpara ko siya sa Aerox. Talaga ang Aerox kasi medyo agresibo talaga lagi yun. Ikumpara mo dito kasi syempre magkaiba naman sila ng purpose 'di ba? Ito is for touring nga talaga tong bike na to. So hindi mo kailangan ng dumadamba-damba dito or 'di ba? Ang kaya kasi ibigay nito, kaya dinesign itong bike na to is para sa mga long rides na dapat syempre may iwasan yung alay. Syempre yung Aerox kasi natin yung position medyo pasubsub talaga Pero ito relaxed. Diba? Tsaka alam ko pinalitan niya na to ng bola. Alam ko nakapanggilid to kahit papaano. Meron siyang meron siyang bigay sa una
Pero expect na natin yan na pag nakuha ko si Spike sa mga susunod na araw, depende, pag natapos natin lahat ng mga lakarin dito sa atin, saka tayo pupunta ng Quezon. Hindi naman ako nagmamadali, pero na-excite talaga ako. Hindi lang po pwedeng iwan ko lang yung mga dapat namin gawin dito. Syempre naghahanap buhay tayo, negosyo first. Yung motor nandun lang naman yun, inaantay tayo. Pero at least ngayon pa lang alam na natin na ganito pala ang feeling ng naka-ADV na. Grabe, ibang iba, parang nag-iba yung mundo ko. My God, sobrang pogi ng motor na to. Okay lang kahit hindi siya, siguro hindi ko papagalaw yun, hindi ko papalitan ng panggilid. Hahayaan ko lang siyang nakastock. Kasi sigurado mag-aaway kami dalawa ni Prisha kasi kung ano-ano na kasing ginawa ko sa Aerox eh. Pero ito siguro stick lang tayo sa stock para walang maging problema. Wala namang problema sa pag-upgrade, 'di ba? Walang problema sa pag-modify. Ang problema is ako. Hindi ako marunong mag-maintain ng motor na naka-modify, na ginalaw na yung makina. Pero kaya, yung ABS, solid. Grabe! Kapit na kapit isa pa. Yun Doktor, yung preno. Tsaka yung ABS niya, hindi ko marinig. Pero nararamdaman ko. Isa pa. Sarap. Teka lang, balik na tayo. Ang layo ko na pala. Test drive lang naman Mas malaki yung kain ng liko. Dahil siguro, hindi ko lang alam kung mas mahaba ba yung manibela nito kaysa dun sa Aerox ko. Pero so far, sobrang relax ng upo ko. Pasensya na kayo kung feeling nyo nagiging OA ako Talagang masaya talaga ako. Na-excite ako na masaya ako, promise. Iba. Kung napilitan ako bumili ng big bike, malamang hindi ganito ang reaksyon ko. Diba pag nakuha natin yung kulay pula, oh my God. Tapos papaano natin, papadecals natin na may konting blue sa harapan. Solid. May arangkada to. Teka lang may ano ba sa likod? May sasakyan. Subukan natin mag full stop. Okay, subukan natin yung ABS. Boom! Grabe! Ano matawag dito? Walang kabigat-bigat sa mga levers, preno. O dahil nga yun siguro yung kaibahan ng naka-ABS. Kasi nga si Madonna hindi naman naka-ABS talagang medyo may kabigatan kapag pinipreno. Merong arangkada to. Solid. Hindi ganun kalakas yung arangkada, pero meron siyang bilis Ano kayang bola pinalit dito, no? Parang feeling ko parang ganitong klaseng... Hindi, stuck muna. Ayan na naman ako May damba Meron Pero pag sa stock yan, pag kinuha natin si Spike, walang ganyan yan. Malambot yun. Mabagal yung acceleration niya. Pero okay lang. Stock is good muna tayo. Subukan na. Ganda kulay pula pa naman yung sa akin. Di ba tapang tignan nun, di ba? Iba yung bigay na kaligayahan sa akin ng ADV na to. Ayos? Ha? Bagay sa akin? Ay, God. Bagay na bagay sa'yo, oo. Ay, talaga naman. Huwag ka mag-alala, meron ka na yan. I-pick upin na lang natin. Tapos may box ka ng ano mo. Paano ko nilak, bro? Kung saan ba ito maglalak? Napaka-innocent. Ignorante pala. Ang maganda mapag-aaralan mo yung si Spike. Sinubukan ko, bro, yung preno Grabe. Talagang hihinto ka bigla Tapos dual disc brake natin Yun yung maganda Hindi nga lang ABS yung sa likod. yung harap lang. Harap lang. Pero Okay lang yun. at least disc brake. Mas mabilis yung kapit Okay. Solid. Tara na. Punta na tayo ng Quezon. Sa susunod na araw sa mga susunod na araw, marami pa tayong gagawin. Siyempre, malalaman nyo rin naman yan pag pumunta na tayo doon. Pwede ba natin isama si DC Monorack? Oo naman. Sama natin sila. Sama daw Na-excite siya na rin yun Okay.